Magandang umaga po muli sa atin pong lahat. Good morning po. Good morning po sa ating lahat, sa atin pong mga bisita, sa atin pong mga seniors na nasa ibaba, sa mga manonood po kahit po sa atin pong channel mamaya po. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, inanyahan ko po ang bawat isa na tayo po muna muli ay manalangin. Aming Panginoon, narito kami sa inyong harapan sa umagang ito. Nawa ang aming mga handog na mga pagsamba, mga awitan, ang aming mga kaloob at ikapo. Lahat ng ito, Panginoon, ay nagdulot ng kapurihan at karangalan sa inyo, Panginoon. Ginagawa namin to dahil kayo'y karapat-dapat sa amin pong mga pagsamba, mga pasasalamat, at kayo ang iisang Diyos na hindi nagbabago at ang Diyos na patuloy na kumakalinga at nangangalaga sa lahat ng inyong mga nilikha. Ngayon sa dakong ito, kami naman po, Panginoong Diyos, ang siya ninyong patuloy na pagpalain sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita. Buksan niyo ang aming mga isipan, ang aming mga pandinig, upang walang anumang bahagi sa amin pong mensahe ang siyang masayang, Panginoon. At nawa hindi lamang kami manatiling mga tagapakinig, kundi gaya ng sinasabi ninyo sa inyong salita ay makasunod kami sa inyong kalooban, maisagawa namin ang inyong mga layunin upang kahit sa aming pamumuhay ay makapaghatid kami ng kaluguran sa inyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa aming kalagitnaan, Panginoon, at kayo lamang, Panginoon, ang patuloy na maparangalan sa lahat ng mga gagawin pa po namin. Salamat, O Diyos, sa inyo ang pinakamataas na papuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Nung nakaraan pong linggo, atin pong napakinggan ang mensahe ukol sa siguro napaka-pamilyar na pong bagay sa marami pong mananampalataya, concerning bearing up under trials. Nangungusap po ang salita ng Diyos patuloy sa atin para po tayo ay makapaghanda, para po tayo ay bigyang karunungan ukol sa maraming mga sitwasyon, mga sirkumstansya na dapat pong pagpursigihan ng isang mananampalataya. Ang pagpupursigi ay napakahalaga, napakahalagang aspeto sa ating buhay at hindi lamang po ito nagagamit sa panahon ng kahirapan o problema. Ang mensahe po natin kahit ngayong umaga ay tumutukoy sa isa pa pong aspeto na dapat po nating pagsipagan at pagbigyan ng pansin. At yun naman po ay ang mahalagang pagsasanay po para magkaroon po tayo ng pagiging balanse sa lahat ng aspeto ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Para atin pong mapaglingkuran ng Diyos ng buong puso, para ang paglilingkod po natin ay maging epektibo, magkaroon po ng saysay po, magkaroon po ng pakinabang, para atin pong matupad ang layunin natin dito sa mundo, kailangan ang buhay po natin ay maging balanse. Ang buhay na kaya pong makapaghatid ng kaluguran at kapurihan sa atin pong Diyos sa lahat ng paraan. Hindi lamang po sa isang paraan, kundi sa lahat ng mga paraan. Malaki po ang apila, malaki po ang kagandahan po ng pagiging balanse o kahit yung ideya po nito, pagka naunawaan po natin kahit sa konteksto ng buhay ng isang tao. Kahit po sa sanlibutan, tinitignan na mahalagang magkaroon nito. Ano man ang iyong ginagawa o sa lahat ng iyong ginagawa, kung tutuusin sa iyong trabaho, sa iyong mga ginagawang mga leisure, sa loob ng iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, at kahit po siguro sa iyong mga finances. Marami pong mga benepisyong nakadugtong po dito na nagiging isang layunin po ito na mabuting bigyan ng pansin. Ngayon tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang bayan ng Diyos, hindi lamang po tayo nabubuhay sa paraang pisikal dito sa lupa, pero nararanasan po natin kung ano ang katotohanan ng pagiging espiritual at ang pagiging spiritually alive sa presensya at sa kalooban ng atin pong Diyos. Which makes balance not only important to us, but also a necessity for everyone.
Hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala ang anumang bahagi ng atin pong pagkatao, ng atin pong pamumuhay na para bang ito'y hindi mahalaga. No? Basta ito, magawa ko to, okay na yon. Hindi po tayo ganun eh. Hindi po ganun ang atin pong nagiging pananaw. Dahil naniniwala po tayo na ang Diyos po natin ay involved po, He is intimately involved and interested in every part of our life. Bawat bahagi may interest ang Diyos. Bawat dako meron pong pakialam ang Panginoon. No? Walang anumang bahagi ng ating pong buhay na hindi niya po panghihimasukan kasi. No? Dahil nung binago po niya tayo, binago po niya ang buong pagkatao natin, ang buong buhay din po natin. No? Kaya nga marami ang nagkakamali sa kanilang kaisipan na may pakialam lamang ang Diyos kapag ikaw ay nasa loob ng bahay-sambahan. O kapag meron kang ginagawang somehow directly related sa Kanya. No? But the simple truth is that lahat ng meron tayo, lahat ng ginagawa natin, lahat ng kung ano ang bumubuo sa atin, everything is related to God. Everything is related to God who is Creator, who is Lord, who is Master, who is Savior over all. No? There is nothing in life that is off limits to Him. No? Kaya ang susi po dito para maunawaan, ang Diyos po natin ang nasa sentro ng atin pong buhay. No? Ang usually po yung image, yung larawan po ng pagiging sentro ay yung idea po na connected po kasi sa Kanya lahat. Kaya nga nasa center po siya. No? So, yun po ang susi para po maging tama ang atin pong pananaw at pamumuhay. No? Kapag hindi po ito maliwanag sa atin, as Christians, you will never find balance. Hindi po yun mangyayari. The key is to put God in the center of it all. No? God will abundantly supply whatever we need in this life in order to fulfill our purpose. No? So yun po ang atin pong tatalakayin ngayong umaga. Ang pamagat po natin is a balanced life. No? Kailangan po nating mamuhay sa ganitong paraan. Ngayon, ngayon po natin ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Number one, we have Jesus Christ as our role model. No? Wala na pong ibang tatalo, wala na pong ibang hihigit sa atin pong Panginoong Hesukristo bilang halimbawa na dapat po nating tularan sa buhay po natin ngayon. No? Kapag siniyasat natin ang salita po ng Diyos, no? Patungkol sa bagay na ito, no? Bagamat sabihin na po natin, hindi po isa ito sa mga prinsipyo na hindi po explicitly nakasulat, no? Sa maraming pagkakataon, wala naman pong verse na nagsasabi maging balanse kayo. Wala naman po wala pong ganong kaliteral, But we can see it in many places in the scriptures, base na nga rin po doon sa mga prinsipyo mismo nang galing sa atin pong Panginoon. Itong ginagamit po ng Diyos para tayo'y hubugin sa Kanyang kalooban. Dahil ultimo, bakit natin to gagawin? Para ang buhay po natin ay maging kalugod-lugod po sa Kanya. Wala naman na pong ibang dahilan. Hindi lang para masarapan tayo sa buhay, hindi lang para magkaroon tayo ng sense of accomplishment, hindi po para sa papuri ng ibang tao, kundi ginagawa po natin to dahil ito'y nakalulugod sa Kanya. No? We seek a life that is pleasing to God because He is our Father and we are His children. No? So kung ganong paraan, sino pa ba ang pwede po nating kopyahin at gayahin? Walang iba, kundi ang Siya na nagbigay kaluguran sa Ama sa lahat ng Kanyang ginawa. Sa Kanyang buhay, magsimula hanggang matapos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. No? Letter A, He lived a balanced life. Jesus Christ, makikita po natin kung tutuusin, ang mas mahirap ang mas mahirap na aspeto nito para po sa Kanya, para po sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. No? The Son of God who became flesh. Sabi po sa Galatia, Kabanata 4:4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak.
Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. No? By His own will, by His own purpose, hindi po dahil napilitan siya, hindi po dahil ay naobliga lamang po siya, kundi dahil ito mismo ang layunin, ang plano at kalooban ng Panginoon. No? Being fully God, He is all-powerful, eternal, and highly exalted. Sabi po sa Colosas, Kabanata 1, 15 hanggang 18, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. The all-powerful, almighty God, yet His incarnation was an event full of humility. No? At alam po natin itong lahat. Ano? Sabi naman po sa Lucas, Kabanata 2, talatang 7, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. No? Fully God, and yet He came to the world taking on full humanity. No? Ang isang bagay lamang na hindi niya kinuha at hindi niya ginawa ay hindi po siya nagkasala. No? Sinisimulan natin ang aral po sa ganitong paraan dahil si Jesus, tinatawag nating Panginoon, tagapagligtas, no? Ay naranasan ng buhay dito sa lupa gaya ng nararanasan din naman po natin. No? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang kanyang ina dito sa mundo na si Maria ay pinanganak siya. Jesus did not skip out on the human experience. He was born into the world as a helpless infant. No? Naging dumaan po siya, pwede naman siya sigurong bumaba na lang at tao na siya. No? I mean, adult na po siya. No? Marami po tayong mga ganyang kaisipan o mga haka-haka. No? Ang daming pwedeng gawin ng Diyos. No? Ang daming pwedeng baguhin ng Diyos and maybe in our minds, wala naman sigurong magbabago sa kabuuan ng kanyang pagiging Diyos. And yet, He chose this way. He chose this process. No? Pinanganak siya bilang sanggol na ano ba ang kailangan po ng sanggol? Kailangan po siyang alagaan ng kanyang mga magulang sa taon na mga darating. No? At siguro, sinigurado na ng Panginoon para wala na po tayong maging problema pa sa mga pag-uusap at mga pagtatalo, ang Biblia po ay tahimik sa mahabang panahon nung mga panahon pong iyon. No? Ang tanging makikitang bagay lamang po natin sa kanyang kabataan ay nung siya po ay nagpaiwan sa templo. No? Nung siya po ay 12 taong gulang, no? Hindi lamang siya nakikinig sa turo, kundi nagpapahayag din ng mga katuruan. Ang sabi naman po sa Lucas, Kabanata 2, 46 hanggang 47, pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. No? Sa puntong ito, maliwanag na po sa kanya, no? At this early of a time, the nature of His being, the nature of His mission, gaya po ng nabanggit sa sumunod na talata, verse 49, sumagot si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking Ama? No? At ito na po ang huling pagkakabanggit patungkol kay Jesus sa kanyang kabataan, at ang sunod pong dako sa Biblia ay ang pagsisimula na po ng kanyang ministeryo. Ang napakahalaga at gusto ko pong ipapansin sa atin ay yung nakasulat po sa aklat po ng Lucas, Kabanata 2, talatang 52. No?
Ito po yung parang dito po nagtapos kumbaga at least sa book ni Luke, yung mga pangyayari. At sabi, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. No? Yan po yung sagot. Yan po yung literal na sagot pag may nagtanong, anong ginawa ni Jesus habang lumalaki siya? Anong mga activities niya? The specifics we do not know, and at this point we cannot know. But this is what the Bible gives us. Etong kanyang ginawa. Lumago siya sa karunungan, sa pangangatawan, at nanatiling kalugod-lugod sa Diyos at sa tao. Jesus grew and matured in all aspects of His life on earth. No? And makikita po natin ang bahaging mahalagang ito sa kanyang mismong pagministeryo dito sa lupa. No? Nakita po natin na hindi po nagpabaya ang Panginoon sa anumang aspeto ng kanyang buhay sa mundo. No? Who could have resisted, who could have endured the temptation and the hunger of His fasting? Naalala niyo po, nung siya po ay matapos bautismuhan ni Juan Bautista, nagtungo po siya sa ilang para po mag-ayuno. Ganong katagal po, ang sabi po ng Biblia, 40 araw at 40 gabi. No? And yet, hindi po siya nadaig ng dyablo ni ng kanyang mga panunukso. No? Alam po natin na sa maraming pagkakataon, si Jesus, ginagawa po niya ang gawain ng kanyang Ama. Ipinapahayag niya ang patungkol sa kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit. Pero naalala din po natin sa maraming pagkakataon, si Jesus din po ay nagpahinga kapag siya ay napapagod. Siya ay kumain nung siya po ay nagugutom. Hinarap niya ang mga tao sa bawat pagkakataon, pero sa meron ding mga pagkakataon na siya po ay umiwas sa mga tao para po makapanalangin ng taimtim sa kanyang Ama. No? Hindi din po siya nagtangi ng sinuman. Hinarap niya ang mga guro, mga skriba, mga pariseo, pero hinarap din niya ang mga maniningil ng buwis, mga Samaritano, at mga may ketong. No? Pinapahiwatig ng isang taimtim na talatang ito, Luke 2:52, kung paano po namuhay ang atin pong Panginoon dito sa mundo, habang nandito po siya sa mundo. No? Few years compared to many of us living today. No? Siya po'y at least sa pinaka-generous na pananaw po, alam po natin na hanggang doon lang po sa 33 to a little bit over yung kanyang tinagal dito po sa mundo. And yet, natupad po niya ang layunin na ibinigay sa kanya ng Ama. Siya po ang pinakamabuting halimbawa na maaari po nating tularan sa buhay na ito. No? At sa lahat ng bagay ay nalugod ang Diyos sa kanya, at yun naman din ang dapat po nating gawin. Sabi po sa Mateo, Kabanata 3:17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. No? So, letter B, we should follow His example. No? Tayo po ay mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga tao na sumampalataya at nagtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng buhay, ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, namumuhay ng may pagsunod at ng may paglilingkod sa Kanya. No? Pinagkalooban po tayo ng panibagong buhay at panibagong layunin. Tinanggap na po natin ang pinakadakilang kaloob at biyaya na maaari pong tanggapin ng sino man. Tinanggap natin ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. No? Lahat ng meron tayo, lahat ng kung anong meron sa atin ay bunga na lamang po ngayon ng kagandahang loob ng Diyos at hindi po bunga ng anumang galing sa ating sarili. Kaya ka nandito, kaya ganyan ang katayuan mo, hindi dahil masipag ka lang. Hindi dahil nagtatrabaho ka, hindi dahil matalino ka, hindi. Lahat ng ito ay buhat po sa Diyos. No? Kaya ang panawagan, gaya ng ating pong binasa kaninang umaga po, Pilipos, Kabanata 1, talatang 27. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni
Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. No? God has redeemed us and has set our path for our dwelling with Him eternally. No? Nandun na po, nakalatag na po ang layunin, nandyan na po yung plano, pero gaya ng anumang plano, you have to see it through. Kailangan mangyari ang bawat bahagi hanggang makarating ka po sa dulo. And at this point, we are at what place? We are at what point? We are Christians living in this world. No? So we must live in accordance to His will habang nandito pa po tayo sa mundo. Diba? Alam po natin, napakinggan na po natin, narinig na natin siguro yung gasgas na po pero kasi gasgas kasi totoo eh. Yung kasabihan po na ay kay sarap siguro na nung oras ng iyong pananampalataya ay agad-agaran mong nakapiling na ang Diyos sa langit. No? Pero what would that mean? Ano po yung consequence o yung kapalit po nun? That would mean either bumalik na ang Diyos at nagwakas na po ang mundo at nagwakas na po ang pagpapahayag ng ebanghelyo, nagwakas na po ang lahat ng bagay. No? Problema sa pagdating ng pagwawakas na ito, meron din pong kahatulan. No? Either that or namatay ka na. No? So yun po. No? Yun po. Pero yun yung madalas na sentimento, di ba? Parang napakasarap siguro no, na sa oras ng iyong pananampalataya ay agad-agaran. Nakapiling mo na agad. In the realest sense, yung presensya ng Diyos nang ikaw ay nasa langit na rin. No? Pero hindi eh. Kung hindi yun ang naging karanasan mo, hindi yun ang naging buhay mo, hindi yun ang naging bahagi mo galing sa Diyos, ikaw ay nandito pa rin sa mundo. And you have to live your life in such a way that gives glory to God. Sabi nga po, tayo po ay mga mamamayan ng langit. No? Sabi po sa Pilipos, Kabanata 3:20, subalit sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit, doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. Mamamayan ng langit, ngunit sa habang panahon, samantalang panahon, sa panandaliang panahon ay nandito pa rin po sa mundo. No? Citizens of heaven living on earth. No? Hindi pa. Papunta po tayo doon pero wala pa. No? And as such, dapat ang buhay nating ito ay nakapaghahatid ng kaluguran sa Kanya. Sabi po sa ilang mga talata sa unang Pedro, sa Kabanatang 1:17, walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Sabi naman po sa Kabanatang 2:11-12, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang paghuhukom. No? Yan po ang buhay ng mananampalataya. Kaya nga po, hindi lamang po singular ang atin pong responsibility bilang mga tao, bilang mga Kristiyano. Marami po tayong mga responsibilidad. No? Matindi po no yung isa pong salitang ginagamit po natin sa wikang Tagalog po pananagutan, no? Marami po tayong mga pananagutan, parang mas matalas po ng bahagya yung salita pong iyon pero yun po ang totoo, no? Mahalaga sa atin ngayon ang aspetong espiritual, ngunit hindi natin pwedeng kaligtaan ang aspetong pisikal, no? Dahil lahat ng ito ay magsusulit po tayo sa lahat ng mga bagay na ito sa harapan ng Diyos sa darating na panahon. Lahat ng ating ginawa, lahat ng ating sinabi, kahit ang atin pong mga isinaisip. No? Kung ikaw ay, ikaw ay
talagang dedicated bilang lingkod ng Diyos, no? You will not live a pleasing Christian life if one or more other areas of your life is suffering, no? Masugid ka nga sa gawain ng Diyos, pero lahat ng ibang aspeto naman ng buhay mo ay wasak. Hindi po yun. Hindi po yun mabuti at hindi po yun dapat magpatuloy o manatili, no? Hindi po tayo ano pong sabi sa sanlibutan, hindi po tayo one hit wonder, no? Nakilala lang galing sa isang bagay at liban doon nakalimutan na, no? Hindi po, sa lahat ng bagay ay dapat po tayong maging masinop, no? Nung pinapaliwanag po ni Apostol Pablo sa kanyang pahayag, no, kay Tito, no, yung pong requirements ng pagiging elder, mapapansin po ito sa maraming aspeto sa kanyang sinasabi, no? Sabi po dito sa aklat ng Tito, kabanata 1, 5-9, iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang pumili ka ng mga matatandang mamamahala sa iglesia sa bawat bayan, ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumili ka ng mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili. Kailangan matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito, no? Marami pong iba't ibang aspeto na tinutukoy. Di po ba? Hindi lamang po isang bagay na magaling magturo, marunong magsalita. Hindi lang po yun eh. Di ba? Mas literal, wala pong nabanggit na matanda na, no? Hindi po doon lamang nakabase sa iilang mga bagay ang mananampalataya, lalo na kung ang tinutukoy ang paglilingkod. Habang hindi naman lahat ay tagapangasiwa o hindi naman lahat ay mga matatanda sa iglesia, ito'y isang halimbawa lamang po na ganito ang dapat po nating hangarin sa atin pong mga buhay mananampalataya, buhay Kristiyano. Hindi lamang po tayo magaling sa isang bagay, kundi sa lahat ng bagay. Sa lahat ng aspeto ay nagiging higit na mabuti ang atin pong gawain. Mahirap po ito kung tutuusin. It takes time, it takes effort, it takes a lot of prayer, no? Pero hindi po naman ito imposible, lalo na kung atin pong susundin at gagawin ang kalooban ng Diyos para po sa atin. Kaya po nating gawin ito dahil tayo po ay binago na. Sabi po sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. At patuloy din po tayong binabago pa ng Panginoon. Sabi po sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Sabi din po sa Colossus kabanatang 3, talatang 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. No? Si Jesus ang atin pong tularan. Ang kanyang buhay, ang kanyang halimbawa, ang kanyang mga ginawa, ang nagiging gawin nating inspirasyon sa atin pong pamumuhay. No? If we are ever to imitate anyone, let's imitate the best example possible. No? He lived a life that was dedicated to God, no? And no part of his life was neglected. No? Ngayon po natin kasi yung pangalawa, number 2, imbalance causes harm. No? Marahil, hindi naman siguro agad-agad nagiging kasalanan ang bagay na ito, ngunit
ngunit doon din po siya patungo. It will inevitably bring you to a point in your life na magagawa mo ay hindi na po naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi na po naaayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang katotohanan. No? It leads to many dangerous ideas, dangerous attitudes, eventually bringing forth sin bilang kanyang bunga. No? Kaya't huwag po natin itong tratuhing magaang. No? So, ano pong ginagawa po ng kawalan ng pagiging balanse? Letter A, it diverts us from the goal. No? Nagsisilbi po itong gulo at distraction sa maraming pagkakataon sa atin pong buhay. No? Isang napakahalagang aspeto sa buhay ng mananampalataya ay yung lagi po nating nababanggit na priority. Life is a series of priorities. No? Kasi kung tutusin, mas nauna po doon, life is a series of important decisions. Lahat ng bagay po importante sa buhay. Kasi kung hindi importante, huwag mo nang pansinin yun. Anong maiiwan? Importante. Lahat ng bagay importante pa rin po eh. It then becomes an issue of priority. No? Lahat to mahalaga, anong uunahin ko? What will I do first? And the next after that, and the next after that, and the next after that. Dahil hindi mo naman mapagsasabay po ang lahat ng bagay sa iisang iglap. No? If you do not set the right priorities in life, you will never find your balance. No? Setting up the wrong priority sets you up for failure. Talo ka na, hindi pa po nagsisimula. No? Wala na, ano na po agad, sira na po agad ang iyong sisimulan pa lamang. No? Gaya ng nabanggit po kanina, ang susi ay dapat ang Diyos ang nasa sentro ng lahat ng bagay sa atin pong buhay. No? Kapag siya po ay nasa nararapat niyang lugar sa buhay po natin, everything else will fall into its proper place and time. Alam po natin ang nakasulat sa Mateo, Kabanata 6, talatang 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nung tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ang patungkol sa mga pangangailangan natin dito sa buhay na panlupa. No? Put God away from the center and nothing else will make sense. Magiging magulo po ang buhay ng tao. No? Kapag ginawa nating mahalaga ang hindi naman po talaga mahalaga, inuna natin ang mga dapat hindi naman talaga unahin, yun po, nagugulo na po ang buhay po natin. At nagiging isang matinding kabigatan ang mga bagay na hindi naman talaga dapat maging mabigat. No? Naalala ko po yung paulit-ulit po nating mensahe nakabase po sa 2 Pedro Kabanata 1, 5-10. Basahin po natin dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. At ang babala po, ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin niyo, hindi kayo matitisod. No? Ang mga wala ng mga katangiang ito ay para bang bulag at para bang nakalimot. Parang imposibleng mangyari po yun. Parang unbelievable kung mangyari po yun. Pero yan po ang sabi ng talatang ito. Kaya nga idagdag . No? Hindi pwedeng manatili lamang saan po siya nagsimula, pananampalataya. Pananampalataya po talaga ang unang-una sa lahat. Pero ano po sabi, kasunod nun, dagdag mo to. Tapos doon, dagdag mo naman to. Dagdag mo naman to, dagdag mo naman to. No? Hindi po palitan .
'Di ba? Hindi po pagtapos mo nito, eto naman. Pagtapos naman nito, doon naman. Hindi po idagdag. So, the idea is, madalas ko pong banggitin, cumulative, nadadagdagan po ng nadadagdagan. No? Hindi po parang parang pag napuno, tapon mo yung naunang laman at punuin mo ulit. Hindi po. Nadadagdag lang po siya ng nadadagdag sa atin pong buhay at kalooban bilang mga mananampalataya. No? Dapat tayong mamuhay ayon po sa kabuuan ng Ebanghelyo, sa kabuuan ng pahayag ng Diyos, sa kabuuan ng salita ng Diyos, hindi lamang doon sa mga bagay na gusto natin o madali sa atin o pamilyar sa atin. Hindi po ba? Hindi po tayo pwedeng mag-exclude, no? Alisin o iwasan ang anumang bagay dahil lang sa anumang dahilan na meron po tayo. No? May mga paalala sa iba't ibang dako ng Biblia ukol po sa iba't ibang aspeto din po nito. Merong sinasabi si Santiago sa kabanatang 2:15 hanggang 16. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya? Iyon. Di ba? Sabi naman po dito ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kabanata 5, sa konteksto po ito ng pagtulong sa mga nabalo sa loob ng iglesia, ang dulo po nito, ito yung kanyang paalala sa talatang 8. No? Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Matindi po, yung binitawang salita ni Apostol Pablo po dito. No? In the context of helping the widows, helping those who have no one else to turn to, di po ba? Kasi yung context po nito, sabi po ni Apostol Pablo, tulungan mo yung talagang totoong balo. No? Pero kung yung balo na yan, meron pa rin kamag-anak, dapat yung kamag-anak niya ang tumulong sa kanya. At binalik ni Apostol Pablo yung usapin, so yung mga mananampalataya na hindi tumutulong sa mga kamag-anak nila, lalo na yung mismong sarili nilang pamilya, and it's very sharp, matalim po, kasi sinabi niya, hindi niya sinabing kasing sama mo yung hindi mananampalataya eh. Mas matalas pa po doon eh. Mas masama ka pa. Which is kind of unbelievable din po, Kasi ano pa bang masasama sa hindi mananampalataya? Yun po yung pinakamasahol eh, pero yun po yung sinasabi kasi nga it's that irony, mas masahol po kasi yung nakapakinig ng katotohanan at hindi ito pinansin. Yung nakasulyap ng kaliwanagan pero bumalik pa rin sa kadiliman. Kasi yung nasa kadiliman, yun lang yung alam niya eh. Pero yung naliwanagan, nakakita na siya ng liwanag and then pinili pa rin niya yung dilim, ay talagang ibang klase na po yun. At maaari yun po ang kanyang pinapahiwatig. No? Sabi naman ni Jesus sa Mateo 23, sabi niya patungkol sa mga Pariseo, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Mga mapagkunwari, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng naaani ninyong yerbabuena, ruda, linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaan gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng 10 bahagi ng ani. Tama nga yung ginagawa ninyo, pero again, literal yung atin pong mensahe. Tama yung ginagawa ninyo, pero yun yung ipinantatapal ninyo sa butas. No? Kung bakit kaya ninyong kaligtaan ang katarungan, ang kahabagan, at ang katapatan, kasi ang depensa ninyo, hindi, nagbibigay naman kami ng aming ikapo. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba, huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito kahit na tama naman talaga na magbigay ng ikapo. Hindi po siya or. Ito ba o ito? Hindi. Parehas.
ano siya, and sa Tagalog ay at. Ito at ito. Karagdagan po siya, hindi po kapalit, no? So yun po, no? Delikado po ang mawala po sa balanse or maging one-sided or maging one-minded sa ganitong paraan. Na para bang ang binapansin o binibigyan pansin mo lamang ay isang bagay, isang aspeto, isang bahagi, ngunit lahat naman ng ibang bagay ay nakakaligtaan. No? Kawawa po ang kahihinatnan ng mga nahulog sa ganitong kaugalian o kaisipan. Sabi po ni Apostol Pablo sa Pilipos, Kabanata 3, 18 hanggang 19, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. No? At yan po ay laganap na po siguro. Kung papansin niyo po ng mabuti, laganap na po yan talaga sa panahon po natin ngayon. No? Kung saan minsan ang pupuna pa sa katwiran ay yung mga nagngangalang Kristiyano. Lupit na po ng panahon po natin ngayon. No? Masyado ka namang judgmental kasi. No? Yung iba naman, masyado kayong mahigpit. No? Ang sakit pong marinig. Kung marinig po yon sa hindi po mananampalataya, parang okay lang. Ano bang aasahan mo sa kaunawaan nila? Pero yung marinig mo po yon sa kapwa mo mananampalataya, kuno. No? Makarinig ka sa kapwa mo mananampalataya kuno magsabi sa'yo na, ano ba yan? Church kayo ng church? Baka naman lumagpas na kayo ng langit niyan. Again, marinig mo yan sa unbeliever, wala pong problema. It's fine. Normal po yan. Marinig mo yan sa mga taong sinasabing sila din naman ay mananampalataya pero hindi naman sumusunod, hindi naman nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ayan na po yung mundo po natin ngayon. We are there. Hindi na po yan coming soon. Now showing na po yan. No? Nando na po tayo. No? At karugtong pa po nito, ang kawalan ng pagiging balanse, letter B, makes us reckless and complacent. No? Karugtong ng naunang punto, kung ikaw ay magpapatuloy sa ganitong paraan ng pamumuhay, no, hindi na po nalalayo sa landas mo ang pagiging kampante at kawalan po ng bahala, kawalan po ng pakialam. No? Dahil sasabihin mo o sasabihin ng sino man sa halimbawang ito po, okay naman ako sa bahaging ito. Nasusunod ko naman itong parting ito, kaya iwan ko na muna yung ibang mga bagay. Okay lang, kahit na hindi mo syempre gagamitin yung salitang mapabayaan. No? Iwan ko lang saglit dyan. No? Para kang nag-iwan ng 5 taong bata sa lansangan. Parang okay lang ba yun? Hindi, iniwan ko lang naman sandali. Bakit mo gagawin yun? Hindi naman tama. Sa kahit anong larangan at sitwasyon, hindi mo dapat ginawa yun. Pero, di ba? Syempre, hindi mo gagamitin yung salitang pinabayaan. Negatibo agad yun. Iniwan lang. No? Iniwan lang. Babalikan ko rin yan. Iniwan ko lang. No? O di kaya para bang madalas din pong halimbawa, nung tayo po ay nasa paaralan pa, di ba? Para mo kasing sinasabi na mataas naman grade ko sa math. Kaya kahit bagsak ako sa English at Science, okay lang. That doesn't make sense sa kahit ano pong paraan. Hindi po ba? Pag ginawa po natin ganong kaliteral, hindi na po siya magandang pakinggan. No? Basta pasado ka sa isang subject, okay lang kahit bagsak ka sa lahat ng iba. But that is what imbalance brings to us. No? Paano kung inilagay natin sa larangang patungkol halimbawa sa gawain ng Diyos? No? Dumadalo naman ako ng gawain. Minsan utang na loob pa. No? Buti nga, dumadalo ako ng gawain. No? Okay na yon. No? Kung hindi naman dumadalo ng gawain, nananalangin naman ako araw-araw. Okay na yon. No? Hindi ko naman kailangan magpunta ng church para manalangin. No?
Mas masugid pa nga akong manalangin kasi ako nananalangin ako araw-araw, okay na yun. Nagbabasa na ng Bible okay na yun. No? Maya't maya nga ako nagbabasa No? But we are not one-sided. Yun lang ba? Yun na ba yun? Yun lang bang dapat mong gawin? Sa lahat ng kailangan mong gawin, yun lang ang gagawin mo. At sasabihin mo sa sarili mo na okay na yun. These kinds of ideas bring us a false sense of security. Na para bang sa tingin mo'y okay ka, gayong hindi naman na talaga. No? May sinasabi po dyan sa unang Korinto, Kabanata 10:12. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y matisod. No? Huwag kang matulad sa maraming mga halimbawa sa Biblia. Isa na po dyan si Samson. No? Nakakala niya hanggang sa dulo, yung mga gumagapos sa kanyang mga panali ay mabilis po niyang mapipigtas. Nung sa huli, hindi na po niya nagawa. Hindi dahil sa ano pa mang ibang dahilan, kundi dahil iniwan na siya ng Espiritu ng Diyos. No? Mag-ingat po tayo sa bagay na ito, sa kaisipang ganito. It's a attitude. No? Isa itong uri ng kaisipan na manunuot po talaga hanggang sa kaloob-looban ng atin pong buhay. That's why some people think that it's okay if I don't serve God in the ministry. At least I'm doing something else. No? Hindi po Ang tunay pong umuunawa ng kanyang kalooban, hindi po ganyan ang magiging kaisipan. 'Di ba? We submit to God everything in our life. From our work, to our families, to our relationships, to our friendships, to our finances, even in our life in service to Him. No? Naalala niyo po kung paano po nangyari yung paggapang ng kasamaan at kasalanan sa iglesia ng Korinto. Ang sabi po sa Kabanatang 5, 1 hanggang 2, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Yan na naman po, masahol pa kayo, sabi ni Apostol Pablo. Kahit mga pagano, hindi yan ginagawa, Pero kayo, sabi sa verse 2, nakuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Sabi naman po sa talatang 5 hanggang 6, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? No? Salita po ng Diyos yan, hindi po tao lamang ang nagsabi po niyan. No? And yet yun nga, gaya ng nabanggit ko po kanina lamang, there are some in the world today would look at a situation similar to this. And instead of following the directives of God, of His Word, would say na, huwag tayong maging judgmental. No? Huwag tayong masyadong maging mahigpit. Dapat pag-ibig, dapat habag. No? Si Jesus nga Mag-ingat po tayo sa mga ganyang mga banat. Sa bawat salita na lalabas sa bibig ng sino man, aralin niyo pong mabuti kung yan ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos o yan ba ay lang po, pag-uulit ng mga salitang ginagamit ng may katusuhan. Nabanggit natin kamakailan sa isa pa pong mensahe sa nakaraan, paano po nang tutukso ang dyablo, mismo gamit niya salita din ng Diyos. No? He applies it and uses it for his trickery and temptation. No? Maliwanag, disiplina. Sabi sa Hebreo, ang Diyos natin nagdidisiplina. Pagdating sa panahon ngayon, ayaw magdisiplina. Abay, magaling. Mas magaling pa sa Diyos. These are words not by men, but from God. No? Kung bakit nagkaganon nga, yun nga yung point ni Paul. Bakit nagkaganito ang church ng Corinth? Yung church na nasa Corinto ay dahil sa kapabayaan. Dahil sa pagkawalang bahala. Imbis na malungkot, nagawa pang magsaya, magdiwang. Paano nangyari yun?
No? Imbalance causes harm, can cause us to sin. No? Kaya, number 3, let us consider holistic development. No? Kailangan po nating sanayin ang ating sarili, no? Hayaang baguhin tayo ng Diyos sa lahat ng aspeto ng atin pong buhay. Huwag mong ibigay sa Diyos ang isang bahagi lang. Huwag mong ibigay sa Diyos ang isang araw lang sa loob ng isang linggo. Ang ilang oras lang sa loob ng isang araw. Dapat naman talaga at nararapat naman talaga na pagmamay-ari na ng Diyos ang ating buong pagkatao, ang buo nating buhay. No? Kaya dapat po sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto, ay lahat ng ito ay sabay-sabay, sama-samang lumalago at umuunlad at naghahatid ng kapurihan at kaluguran sa atin pong Panginoon. Siguro yun, meron po tayong 3 major na aspect na ibibigay ko po. Una, letter A is in the spiritual. No? Sabihin na po natin na ito po ang pinakamahalaga sa lahat. No? Pangunahin sa lahat dahil dito po nag-uugat ang lahat ng iba nating gagawin at mga aksyon sa buhay po natin. No? Pinakamahalaga, pero bakit madalas na ito pa po yung madalas na kinakaligtaan at nakakalimutan? No? We must not only do or perform in this field, but we must excel in it. Dapat dyan tayo pinakamahusay, higit sa lahat ng ibang bagay dahil tayo ay mga espiritual na tao na binuhay ng Diyos. Nakasulat sa 1 Timoteo, Kabanata 4:7-8, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip pagsumikapan mong maging makadiyos. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. No? We are spiritual first and most of all. No? Born again in the Spirit. Kaya tayo'y dapat patuloy na lumalago. 2 Pedro, Kabanata 3:18, unang bahagi. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. No? Increasing both in knowledge and in grace. One alone is not enough. No? Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng atin pong pag-aaral ng kanyang salita, sa pagbubulay ng mga kalooban po na ito ng atin pong Panginoon. Napapalakas tayo sa pamamagitan ng kanyang katotohanan, no? At ginagawa mo dapat ito, if you're doing this once a week, that's a good start, but kulang na kulang po yun. Paano kang mabubuhay, isang beses ka lang kumakain sa isang linggo? Ang pagkain ng salita ng Diyos ay dapat pong gawin sa pang-araw-araw. No? Babasahin mo, papakinggan mo, aaralin mo, bubulayin mo, memoryahin mo. O sabi ko nga, madalas po, hindi sa sinasadyang paraan madalas ang pagmememorya. Na may memorya natin ang salita ng Diyos kasi palagi itong nananariwa sa iyong kalooban, sa iyong isip. No? Dahil sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, natin malalaman kung ano ang kagustuhan, kalooban ng Diyos at paano niya gusto tayong mamuhay. There can be no godliness apart from the nourishment in God's Word. No? Pero, dapat pong maging balanse, hindi lamang po dapat maging tagapakinig, kundi tagasunod din po. Sabi po sa Santiago Kabanata 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. No? Hindi lamang po pag-iipon ng impormasyon, kundi ang pagpapahayag nito sa pamamagitan ng atin pong transformation. Ang pagsunod po ang pinakamahalagang susi sa pagbabago ng atin pong espiritual na pamumuhay.
No? Ultimo, lahat ng ito'y ginagawa natin para mapapurihan ang Diyos. Unang Korinto, Kabanata 10:31. No? Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. No? Spiritual po ang pinakamahalaga kasi diyan po magmumula o nagsisimula ang lahat ng ibang bagay sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Pero pangalawa po, the physical aspect, no? Pertains to our physical body and its needs. Sabi po ni Pablo, mas mahalaga po ang pagiging banal, pagiging makadiyos, pero hindi naman po niya sinabi na walang pakinabang ang pagsasanay sa katawan, no? Mas mababa po ito pero may halaga pa rin po ito sa atin, lalo na po tayo bilang mga anak ng Diyos, no? Ang katawan ay pansamantala at isang araw ay masisira din po, no? Wala naman pong maiiwan dito sa mundong makalupa po natin eh. Pero tandaan po nating lahat na ang katawang ito ang paraan din po kung paano natin pinaglilingkuran at binibigyang kaluguran ang atin pong Panginoon. At hindi din po natin to dapat ipagwalang bahala o sayangin. Sabi po sa 1 Korinto Kabanata 6:18-20, huwag kayong makikiapid. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakaapekto sa kanyang katawan, ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. No? So, take care in balancing the spiritual with your physical. No? Kung ang katawan mo ay sumuko dahil sa kapabayaan o dahil sa sakit na maaari naman palang gamutin o maiwasan, paano mo maisasagawa ang lahat ng ipinapagawa sa iyo ng Diyos? No? Do not take your health and your abilities for granted. Ito man ay pananagutin po natin sa harap ng Diyos sa araw ng kahatulan. Sabi po sa 1 Korinto Kabanata 3, 16-17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. No? Gaya ng atin pong halimbawa kay Kristo, siya man ay nagpahinga nung siya ay pagod, siya man ay kumain nung siya ay nagugutom. No? Huwag po nating abusuhin ang katawan dahil ito ay pagmamayari ng atin pong Panginoon. No? Pero doon mismo, papasok po yung usapin ng pagiging balanse. No? Alagaan mo ang iyong katawan, pero hindi po yun yung layunin. Hindi lang po para maalagaan yung katawan. Ang layunin ay para magamit yung katawan para sa kapakinabangan sa ating pong paglilingkod sa Diyos. We take care of our body so that this body might give glory to God. Taking care of it is not the goal in and of itself. No? Huwag naman din tayong humigit doon sa nararapat, to the other side, and to live indulgently in the flesh, no? Sa mga pagnanasa po ng laman. Sabi naman po sa 1 Korinto Kabanata 6:12, may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Yan po yung mahalagang punto, no? Hindi tayo magpaalipin sa anumang bagay, no? Pwede mong gawin ang kahit ano, pero dapat mong gawin yung dapat mo lang gawin. Dapat mong gawin yung nakabubuti at nakalulugod sa Panginoon. Huwag kang magpaalipin sa anumang bagay liban sa Diyos na tumubos sa iyo, no? Kaya nga kasama po doon sa mensahe ni Apostol Pedro po ay yung pong pagpipigil sa sarili. Huwag po nating pabayaan ang atin pong pangangatawan. Opo, maluluma, tatanda, manghihina, mamamatay,
Pero kung wala pa naman po doon, hindi mo naman po kailangan madaliin. Hindi mo naman po kailangan bilisan. No? The more we are able to do more for the kingdom of God. No? Kaya nga ganun din po, ito'y parang na rin po, nagsisilbing paalala na rin po mismo, no, sa mga taong able-bodied, may kakayahan at meron naman pong sapat na kalakasan at kasiglahan, nagagamit po ba ninyo ang inyong katawan para po sa kaharian ng Diyos? Hindi po ba? Yun po kasi, doon po laging nakadugtong ang mga bagay na ito. Ano po? At panghuli po, para po dito sa atin pong aralin, the social aspect. No? Our social responsibility as Christians. Dinisenyo tayo ng Diyos sa ganitong paraan na tayo po ay meron po talagang ugnayan sa atin pong kapwa. Hindi po tayo namumuhay para lamang po sa atin pong mga sarili. No? Halos karamihan po, napakalaking parte ng mga utos sa kautusan ng Diyos, mga utos kahit po sa kalooban ng Diyos sa bagong tipan, ay malaki po ang kinalaman nito sa atin pong ugnayan, sa atin pong kapwa. Ito'y normal na bahagi ng atin pong buhay, and you cannot continue in your existence if you isolate yourself from others. No? Una sa lahat, kailangan mong pumunta sa mundo, pumunta sa mga tao para po ipahayag ang mabuting balita, para po gawing alagad sila ni Kristo. Gaya po ng nakasulat sa Mateo 28:18-20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. No? Ang mga tao ay magkakaroon ng tamang kaisipan, kaalaman patungkol sa Ebanghelyo, patungkol kay Kristo, pagka nakita nila ang patotoo sa buhay po natin. Sabi po naman sa Mateo Kabanata 5:14-16, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. No? Ang liwanag natin hindi po nagmumula mismo sa atin, ito'y liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. No? Kaya dapat po tayong manatili po sa kung ano po ba ang kalooban ng atin pong Panginoon. No? Sino man ang kaharap po natin, atin man pong pamilya, atin man pong minamahal, o kahit po mga kaaway, lahat ng yan ay meron pong sinasabi ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa Roma Kabanata 12:18, hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Lahat ng tao, lahat ng uri ng tao. Ha? Pero kailangan po natin itong lagi po gawing balanse kung gusto po nating tuparin ang layunin po natin sa mundong kasalukuyan. No? Tayo ay tumutungo sa mga tao, nagpapahayag sa mga tao, hinihikayat ang mga tao, pero sa ganung paraan hindi naman din dapat tayo madungisan o tayo ang mapasama sa kanila. No? Matindi ang paalala ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 6:14-18. Huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan?
Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. No? Huwag makikisama. No? Kaya po mahalaga may definition po ng mga terminolohiya, mga salita pong ginagamit. Pakikisama po kasi matindi po yun. Malalim po yun. Nakikiisa ka po sa kanila pong ginagawa. You are in agreement with them in what they do, in what they think, no? In everything about their lives. No? But our mission field is the world. We cannot completely avoid such people. Kasi paano mo ipapahayag ang ebanghelyo kung hindi mo naman sila pupuntahan? Kaya nilinaw ito sa isa pang talata, 1 Korinto Kabanata 5, 9-10. Sinasabi ko sa aking sulat na huwag na kayong makisalimuha pa sa mga nakikiapid. Hindi ang mga makamundong nakikiapid, sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosa ng tinutukoy ko, sabagat para sila'y maiwasan, kinakailangan ninyong umalis sa mundong ito. Hindi mo sila maiiwasan. No? Ano po yung salitang ginamit sa verse 9? Balik po natin. Makisalimuha. You cannot avoid them. We should not avoid them. But we are not to live in accordance to their principles of living. We are not to identify with them. We are not to live in agreement with them. Yun po yung pagkakaiba. Baka sabihin ng iba, wala namang pinagkaiba. Mayroon pong pinagkaiba yun. Malaki po ang pinagkaiba po nun. Yun po ang pagkakaiba ng tunay na ginawa ni Jesus at yung inaakala ng marami na ginawa ni Jesus. No? Na paboritong-paborito din pong iba to, lalo na sa panahon po natin ngayon. No? Na bawal pong magalit sa kasamaan, bawal pong magalit sa kasalanan, kasi ano pong sasabihin nila? Sasabihin po ng mga tao sa sanlibutan, si Jesus nga nakikain kasama ng mga maniningil ng buwis Si Jesus nga kumain kasama yung mga makasalanan kumain sila. Tapos anong sinabi ni Jesus sa kanila? Sa bawat pagkakataon na nakasalimuha si Jesus sa kanila, ano po sinabi sa kanila? Go and sin more, no more. Go and sin no more. Sinamahan sila ni Jesus, hindi nakisama o nakiayon si Jesus sa kanila. Lumapit sa kanila si Jesus, Jesus did not approve of sin. Jesus did not know sin. He himself did not sin. Di po ba? Kaya kahit dyan sa mga kala mo, mga banat na yan, meron pong sagot yan lahat ayon sa maliwanag na pahayag ng salita ng Diyos. Yan po ang paborito po nila. No? Jesus did not approve of sinful living, of remaining in the flesh. Dami-daming talatang tumutukoy. Bago na kayo, wala na yung luma, wala na yung dati. Magbago na kayo, nasa liwanag na kayo, umiwas na kayo sa dilim. 'Di ba? Yun po yung paalala. We are in the world, but not of the world. Nandito lang tayo sa sanlibutan, pero hindi tayo taga-sanlibutan, hindi tayo kaugnay ng mga taga-sanlibutan. Kung hindi mo po yun matanggap, hindi ko po alam anong sasabihin po sa inyo. Kasi yun po ang maliwanag na sinasabi po ng salita ng Diyos. Sino mang nakipag-isa po kay Kristo ay isa na pong bagong nilalang. Sabi po ni Santiago, ang nananatiling kaibigan ang mundo ay kaaway ng Diyos and vice versa. Ang kaibigan ng Diyos nagiging kaaway ng mundo. Sabi ni Jesus sa kanyang huling panalangin, kasama yung mga alagad, kamumuhian kayo ng mundo. Ako nga kinamuhian nila Kayo pa kaya na sumusunod lang sa akin? Jesus Christ interacted with people from all walks of life. Wala po siyang
iniwasan, yes. No? From tax collectors to lepers to soldiers to Roman citizens and even thieves, kahit yung sa pinakahuling dako sa kanyang pagkapako, magnanakaw ang kanyang nakausap. Kahit ang mga Pariseo, kahit ang mga sinasapian ng mga demonyo, pero hindi siya nagkasala. And he never approved of sin itself. He was leading people to the kingdom of God. And that's the point. And yun yung balancing napakahalaga na dapat po nating isaisip. Dahil yung iba sa kawalan ng balanse, akala nila para makuha nila yung loob ng mga tao para sa karya ng Diyos ay makikiayon sila, makikigaya sila sa kung ano din ang ginagawa ng sanlibutan ito. Nothing could be farther from the truth. Layo po nun sa katotohanan ng ating Panginoong Hesus. Nasa loob ng mundo pero hindi po kabahagi ng mundo. Yan po ang atin pong buhay. Yan po ang dapat po nating sanayin sa atin pong mga sarili. Ito ang dahilan kung bakit sinisikap natin lumago, no? At lumalim sa atin pong pananampalataya. Kaya dapat ang isang anak ng Diyos ay maging masugid, maging masinop, maging maingat, maging mapanuri sa lahat ng bagay. Para po sa ating pagtatapos, makita po natin nawa ngayong umaga na ang buhay natin, kailangan po talaga ng balanse. Kasama po dito, kailangan po nating maging consistent. Kung ano sinasabi natin, kailangan yun din po ang ginagawa po natin. Anong pinaniniwalaan natin, kailangan yun din po ang ipamuhay natin. Kung sinasabi nating nais natin tuparin ang kalooban ng Diyos, yun din po ang gawin po natin. Huwag nating hayaan merong mga bahagi o dako ng ating buhay na mawala po sa hulog. Huwag nating pabayaan po yun. Huwag nating sabihin, okay lang yan, okay naman ako sa ibang bagay. Again, God is interested and invested in all aspects of our life. Where we are, what we do, what we say, God is very much interested in all of this. No? Kaya't sikapin po natin ito sa ating buhay, sa tulong at gabay ng Diyos, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na nananahan na po sa atin. No? Maging mabangong samyo ang buhay po natin sa harapan ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, muli nagpupuri at nagpapasalamat kami sa tinanggap naming mensahe ngayong umaga. Patuloy, Panginoong Diyos, na ito ang gumabay sa aming mga buhay, sa aming mga kaisipan, ano pa man ang amin pong kalalagayan ngayon o mga hinaharap na mga sitwasyon. Ang nais namin ay papurihan ka, bigyang kalwalatian ang inyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa. At totoo po yun, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Hindi lang sa iilang bagay o sa iilang aspeto, pero gusto namin na ang buong buhay namin ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Sa pamamagitan ng mensaheng aming napakinggan ay tumimo ito sa aming puso at kalooban, maging aral at paalala ito sa bawat bahagi, bawat dako ng amin pong buhay. Sa mga susunod na araw, susunod na panahon ay laging ito ang manumbalik sa amin pong mga kaisipan. At patuloy na ano man ang ginagawa namin, sino man ang kaharap namin, nasan man kami naroroon, ang gagawin lang namin ay mga bagay na tunay na nakalulugod sa inyo. Patnubayan niyo kami, Panginoong Diyos, kahit sa nalalabi pa naming oras sa araw na ito, kahit po mamaya sa aming pong fellowship, kayo lamang ang siyang malugod at maluwalhati. Sa inyo ang pinakamataas na papuri at sa inyo ang lahat ng kalwalatian. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.